Good evening. Hello, friends. Grace to you and peace from God, our Father and the Lord Jesus Christ. Sumainyo nawa ang biyaya at ang kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Kumusta mga kapatid, mga kaibigan? Ngayon ay araw ng Huwebes, ganap na ikawalo ng gabi, at welcome sa ating Snatch Away Facebook page at YouTube channel. At ngayong araw na to, ang ating segment ay Study on Prophetic Book, ang Book of Revelation, na ating inumpisang pag-aralan noon. At hanggang ngayon ay hindi parati natatapos ang Book of Revelation. At ang ating huling broadcast ay July 11 at matagal-tagal din mga kaibigan na hindi tayo nagkasama-sama sa pag-aaral ng Book of Revelation. So, sana samahan nyo ako
sa ating pag-aaral ngayong gabing ito sa Book of Revelation. At ako ang inyong lingkod at kaibigan, Elec Ebreo. At bago natin ito pag-aralan, ay iniimbitahan ko kayo na sa darating na linggo, ang ating study ay on the Book of Romans. Ito yung Bible Expository Teaching. At mula Lunes hanggang Biyernes, meron tayong broadcast ng Exodus. Mula 9 o'clock in the morning every day yan. Mula Lunes hanggang Biyernes. At Martes, ang ating pinapag-aralan, Martes ng gabi ay ang, actually this is not a study, the last hour, ang ating tinatalakay doon, signs of the end times. The last hour, last day, last time. Okay, yan mga kaibigan. Ang ating mga segment dito sa ating Facebook page, It's Not So Way at YouTube channel. Okay, so ngayon ay ating pagpapatuloy ang ating pag-aaral sa Book of Revelation. At tayo ay nasa chapter 9, verse 13 to 21. At kung kayo mayroong mga Bible, buksan nyo sa Book of Revelation. Ang aklat na ito ay sinulat ni John, na dinikta ni Jesus Christ. So this book is the revelation of Jesus Christ. At ang book na ito, mga kaibigan, ito ating pinapag-aralan, ito ay hindi pa nangyayari. Mangyayari pa lamang. Wala pa tayo sa tribulation period. Kaya itong ating tinatalakay dito at ating pinapag-aralan, ito ay hindi pa nangyayari. Mangyayari pa lamang, mga kaibigan. At ito'y magaganap after the rapture of the church. Kaya ang ating title ay It's Not So Way. Ang ibig sabihin ay darating ang rapture, kukunin tayo ni Jesus Christ, dadalhin tayo sa kanyang kaharian. At yan ay naituro ko na, ulit-ulitin natin yan sa the last hour, ang tungkol sa rapture. Makita naman itong aking background, mga lumilipad na tao. It's not so way, Jesus Christ will come in the air. At yung kukunin tayo, doon tayo kakatagpuin at makakasama niya tayo sa kanyang kaharian for eternity. Kaya itong ating pinapag-aralang Revelation, hindi pa ito nangyayari, mga kaibigan. At bago kayo maniwala sa akin, be a Berean. Seleksikan nyo ang scripture, katulad ng ginawa ng Berean noon, na sinaseleksik nila ang scripture bago nila tinanggap ang mga pinahayag ni Paul. Okay? Tayo manalangin. Amang banal, dakilang Diyos, dakila yung pag-ibig at pagmamahal na walang kapantay. Ang iyong katapatan ay hindi mapapantayan ng sino man, at salamat sa iyong mga pangako at sa iyong mga layunin sa lahat ng iyong nilalang na pawang magaganda. At ito naman sinira ng dyablo, kaya sinugo mo si Jesus Christ upang bawiin ang sinira ng dyablo. So dalangin po namin na patuloy mong iligtas ang mga napahiwalay sa iyo dahil sa kasalanan sa pamagitan ng kanilang pagtanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. At dalangin namin itong mga aklat na pinapag-aralan namin dito sa It's Not So Way ay pagbukas sa isipan ng mga makakapanood. At ang iyong biyaya ay sa kanila at magkaroon sila ng relasyon personal sa iyo. At ito ang dalangin namin sa pangalan ng anak na si Jesus. Ang lahat ng kawanay at kapurihan ay sa iyong lahat. Ito ang dalangin sa ngalan ng anak ni Jesus. Amen. Okay, mga kapatid, mga kaibigan. Yung nakaraan nating pag-aaral sa Revelation, chapter 9, verse 1 to 12. Ang pinakatampok doon, mga kaibigan, ay yung mga balang, no? Yung isang grupo, isang lupo ng balang o ng locust galing sa abyss. Itong mga locust na ito galing sa bottomless pit at ang kanilang mission ay torturin, parusahan ang lahat ng taong nabubuhay dito sa daigdig. This is during the tribulation period. Ito'y darating at ang lahat ay itutorturin niya ng locust, kung ito yung kamandag ng kanyang pagkagat.
na ang mga tao hindi mamamatay ang mga tao sa loob ng 5 buwan. At hindi pinahintulutan na patayin ang mga tao. So, ang lahat ng tao ay nakaranas ng sakit, pighati, at mayroong mga taong gusto na nga mamatay. Kaya nga lang, ang kamatayan ay hindi nila makakamtan sapagkat yun ang layunin ng Diyos. Sapagkat alam nyo, ang tribulation period, this is the wrath of God. Ito ang puot ng Diyos sa mga tumanggi kay Jesus Christ na tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya itong mga naiwan na ito ng rapture, itong mga left behind, meron pa rin silang kaligtasan kung tatanggapin nila si Jesus Christ bilang tagapagligtas. Pero makakaroon sila ng matinding hirap na sinasabi nga nasusulat sa Matthew, yung signs, at nasusulat dito sa Revelation, kahirapan na hindi pa nararanasan ng sanlibutan at hindi na mararanasan pa uli. Kaya yan ang mangyayari after the rapture of the church. So our time, ang ating panahon ngayon ay church age. So tayo nasa panahon ng biyaya. At dito sa panahon ito, ay ang panahon ng kaligtasan. Panahon ng pagliligtas. Sa ngayon ay katulad niya, nagpapahayag tayo dito at maraming pastor, evangelist nagpapahayag na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ. At ang lahat natatanggi, natanggapin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, at kapag nangyari na ang rapture, ang susunod dito ay ang tribulation period na 7 years, kung saan si Antichrist ay makikilala na. Kaya lang hindi pa siya nakikilala, hindi pa siya makapagpakilala sapagkat hindi pa nagkakaroon ng rapture. At pag nagkaroon ng rapture, snatch away of the believer, caught up in the air to meet the Lord Jesus Christ and to be with Jesus Christ for eternity, yung matitira mga tao, ang sasapitin ay ang puot ng Diyos, God's wrath. At ito nga na pag-aralan natin ng karaan, yung mga locos na galing sa bottomless pit, itong mga locos ito yung mga demons. Alam nyo naman na nung magrebelde si Satanas, mayroong 1/3 ng angels na sumama sa kanya. At itong mga sumamang mga anghel na to, sila naging demonyo. Yun ang kaibahan. Nung magkasala si Adan, tinubos siya ng Diyos sa pamamagitan ng pagtigis ng dugo ng hayop. At sinugo niya si Jesus Christ upang tubusin ang sangkatauhan sa kasalanan. Kaya nang magkasala ang tao ay hindi siya naging demonyo. Pero nang magkasala ang mga anghel, sila naging demonyo. Yan mga evil spirit na tumutorture sa atin sa panahong ito. Sa panahong ito. Pero, this is the tribulation of Satan. Pero pagdating ng tribulation period, this is God's wrath. Ito ang puot ng Diyos na mararanasan ng sanlibutan. Kaya yan. Yung ating pag-aralan noon, itong mga locos na ito, ay ang kanyang misyon ay parusahan, saktan ang mga tao. Saktan ang mga tao na naiwan ng rapture. Pero hindi sila mamatay. Naisip mo nilang mamatay, hindi na sila mamamatay kahit kailan. Hindi na talaga mamamatay ang tao sapagkat ang tao walang kamatayan, ang namamatay lamang ang katawan. Ang espiritu pag humiwalay, eternal ang espiritu, yung katawan ay babalik sa lupa. So yan ang nangyayari sa ating nakaraang pag-aaral. Ngayon naman ang ating pag-aaralan ang verses 13 to 21. At basahin natin. Ito ang sixth trumpet. Ito yung the sixth trumpet judgment of God. Verse 13 to 15. Then the sixth angel sounded, and I heard a voice from the four horns of the golden altar which is before God, saying to the sixth angel who had the trumpet, release the four angels who are bound at the great river Euphrates. Sorry, talaga ako'y ito pa rin ang problema ko. Isa sa problema ko yung pagsasalita. Bukod sa iba kong sakit. Talagang nung isang araw hindi ko nakapag-broadcast kahapon. Dahil dyan. Basahin natin ulit. The sixth angel
Then the sixth angel sounded, and I heard a voice from the four horns of the golden altar which is before God, saying to the sixth angel who had the trumpet, release the four angels who are bound at the great river Euphrates. So the four angels who had been prepared for the hour and day and month and year were released to kill a third of mankind. So ang senaryo mga kaibigan ay sa heaven in the kingdom of God. Yung ika-anim na anghel, ang sabi sa kanya ng Diyos, patunugin mo ang iyong trompeta at siya nakatayo doon sa harap ng altar na may apat na horn. So siya nasa sa yung apat na sungay, yung altar sa tabernacle. Makita niyo yung pag pinag-aralan yung tabernacle, meron ng altar na may apat na sungay. At doon nakatayo ang angel at sinabi niya na hipan mo yung trompeta upang makawala ang apat na anghel na nakatali sa Great River Euphrates. So, okay lang ha. Pagpasensya nyo na talagang apektado pa. So, merong mga angel, yung mga angel na magkasala ay inilagay ng Diyos sa bangin, yung iba, sa bottomless pit, according to Jude, waiting for judgment. At dito naman sa River Euphrates, meron man ditong apat na angel na nakatali, bounded. Ha? At ang magiging mission nila ay pag sila pinakawalan, ang magiging mission nila ay patayin ang 1/3 ng population ng daigdig na sangkatauhan. So yan, itong Euphrates River, ito ay isa sa apat na ilog sa Garden of Eden. Ang Garden of Eden ay mayroong apat na river mga kaibigan. Itong sa Genesis, sa aklat ng Genesis, ito ay makikita natin. Kung yung babalikan, pag-aaralan ng Genesis, nandun yung apat na river. Ito, isa dito ay ang River Euphrates, kung saan ito ay nakatali. Okay. Ang location ng itong river na ito mga kaibigan, itong Euphrates, Tigris, Pison, and Gihon River, itong river na ito, yung Euphrates, ito ay magmula sa Turkey patungo ng Iraq at Syria. Ito yung napakalaking ilog mga kaibigan. Meron ditong dam na malaki na ginawa ng Turkey, yung Atartok Dam. So ito ay buhay na ilog. At dito sa ilog na to, itong Greatest Euphrates, meron ditong itong river na to, meron ditong apat na angel na nakatali. At ngayon, on the sixth trumpet, pag hinipan ng trumpeta, lalabas ngayon dito, papakawalan yung apat na demonic angel. Remember, these are demonic angels upang patayin ang 1/3 ng tao sa mundo. Yung chapter 5, yung the fifth trumpet, ang trabaho ng ang mission ng mga locos ay torturin ang mga tao na gustong mamatay. Ay hindi naman mamatay. Yun ang trabaho for 5 months. Dito naman, ang mission ng angel na to ay papatayin niya ang 1/3 ng population of the world. So, ano nakakapanghilakbot mga kaibigan, kahindik-hindik ang makikita nyo dito sa ang ating nakikita, ating pinapag-aralan dito sa Revelation. Why? Because this is the judgment of God, the wrath of God. Hindi pa ito yung final judgment. So ito lamang yung judgment on the 7-year tribulation doon sa tumanggi kay Jesus Christ. Then there is a final judgment at the book of Revelation after the 1,000-year reign of Jesus Christ. So ito ang darating mga kaibigan. Darating pa lang ito. Ito ay wala pa. At marami nga tayong napapakinggan na sabi nila tayo sa tribulation period na. No mga kaibigan, yung kahirapan na nararanasan ng daigdig ngayon, kahirapan na nangyayari sa buhay ng tao, ito ay trabaho ni Satanas.
Sabi nga sa John chapter 10, verse 10, sinabi ni Jesus Christ, I come to give you life and have it more abundantly. Yun ang pagdahilan ng pagdating ni Jesus Christ upang bigyan tayo ng buhay at buhay na masagana. So, balik dumating si Satanas, he came to steal, to destroy, and to kill. So, yung ating buhay, una, ninakaw niya yung relasyon ng Diyos at ng tao. Sinira niya ang relasyon ng Diyos at ng tao. Pinatay niya ang relasyon. Pinutol niya ang relasyon ni Adan at ng Diyos. Kaya ngayon, ito nangyayari sa daigdig nito, mga kaibigan, ito ay trabaho ng Diablo, ni Satanas at ng kanyang mga anghel upang wasakin ang buhay ng tao. Upang ang mga tao magrebelde sa Diyos, mapahiwalay sa Diyos sapagkat ang ibig sabihin ng kamatayan, death means separation from God. Yun ang gawa niya kay Adan. Na-separate siya dyan sa Diyos, pero dumating si Jesus Christ upang reconciliation sa pamagitan ng born again spirit. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, unless a man is born again in spirit, you cannot see the kingdom of God. So hindi natin maintindihan ang things of God kasi spiritual things is spiritually discerned. So kinakailangan mo-born again. Yung mabuhay na muli ang relationship. Hindi ito religion. Pag napakinggan natin kung minsan yung born again, akala natin religion. Ang born again ay hindi isang sekta. Ang born again is a personal relationship with Jesus Christ. So yan. Yan ang mangyayari. Itong nararanasan natin sa mundong mga kaibigan, ito ay tribulation muna kay Satan. Pero yung tribulation period na darating, itong Great Tribulation, ito ay galing sa Diyos. Ito yung puot ng Diyos na mararanasan ng tao na tumanggi kay Jesus Christ at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. So ang mission ng apat na anghel nito ay patayin. Isipin nyo, no? 1/3 ng population. Ngayon, ang population natin is 7.9 billion. 1/3 of that. So, mahigit nasa 3 billion. Ang dami ng 3 billion na mamamatay. And sa isang iglap mamamatay. So, natin pag-aralan ng mga nakaraan, yung seal, judgment, ito ay trumpet, darating pa yung vial judgment, the bowl judgment. Ito ay hindi pa dumarating si Antichrist sa trumpet judgment. Lalo na pagdating ng Antichrist, pagka nagtatakan, wala nang salvation. Yung matatatakan, hindi na maliligtas sapagkat pag-aari na ng Satanas. Pero this time, may pagkakataon pa na maligtas sa mga tao. Pero ang mga tao ay ayaw pa sumampalataya. Itong nakaranas ng torture, ng 5 months, hindi sila nagsisi. At dito sa nangyaring ito, sa mangyayaring ito, talagang ang hirap. Ito isa sa problema ko, mga kaibigan, yung pagsasalita. Talaga apektado yung aking throat ng aking heartburn. Madalas kasi nagkaroon ng heartburn kaya ako hindi makapagpatuloy nag-program. Nagbabalik ang lalamunan. Okay, let's continue. Basahin natin yung so yun ang mangyayari, mga kaibigan, sa yung apat na anghel na yan, papakawalan sa River Euphrates. Yan, mga kaibigan, no? Okay. Isipin nyo, no? 1/3 ng population of the world mamamatay sa isang iglap lang. Pero ang tao ay hindi pa rin magsisisi. Verse 16 to 19. Basahin po natin. Now the number of the army of the horsemen was 200 million. I heard the number of them. And thus I saw the horses in the vision. Those who sat on them had breastplate of fiery red, hyacinth blue, sulphur yellow, and the heads of the horses were like the heads of lion. And out of their mouth came fire, smoke, and brimstone.
By these three plagues, third of the mankind was killed by fire, and the smoke and the brimstone which came out of their mouths. For their power is in their mouth and in their tails. For their tails are like serpent, having heads, and with them they do harm. So ito naman ang sinasabi dito ni John. Nakita niya na ang bilang ng army, ng horsemen ay 200 million. Noong 1965, sinabi ng China na meron silang 200 million soldier and horses and soldiers. 200 million 1965. Alam mo nyo mga China, 1 billion, 1.4 billion yata ang population ngayon. Ay noong 1965, sinabi nila meron silang 200 million soldiers. Pwede nga na meron silang 200 million, pero pinag-usapan dito mga kaibigan, hindi ito China. Maraming nag-aaral ng prophecy, ang akala nila ay China, sapagat yung description ng horse na nakita dito ay parang dragon. Yung the beast, dragon, ay itsura. Ang mukha ay mukhang leon at may buntot. Kaya ito ay mukhang dragon. At alam nyo naman, symbol ng China ay dragon. So, akala ng may iba nag-aaral ng prophecy, China ang mga Chinese soldier ito na 200 million. Posible, literally, meron silang 200 million. Pero, sa ating pag-aaral, ito ay demonic. So, there are demons, no? Magkakaroon ng Battle of Armageddon, ma-involve doon ang lahat ng army sa mundo. Pero hindi ako naniniwala na itong 200 million soldiers nito ay Chinese soldier. But yung itsura lang ng the beast ay hindi mo maitsurahan at ito ay nagmumukhang dragon. Mukhang dragon kasi napapanood natin pagka Chinese New Year, nandiyan ang mga dragon o piyesta ng anumang okasyon ng China, nandiyan yung kanilang symbol ng dragon. At alam na natin na ang dragon nagbubuga ng apoy, pero hindi ito. And all the scholars, naniniwala sila, these are demonic angels. So, gano'n ba karami yung mga angel na nag-rebelde sa Diyos? 1/3. Ang angel ay, ang angels ay ginawa ng Diyos to be a servant. Yan ang purpose ng angel, to serve God and His people. Angel means messenger, a servant. Trillion yata yan. I don't know the amount. Pero yung mga evil spirit na na-experience natin dito ay napakarami niyan. So, scholars believe that these are demonic spirits. Na kung tutuusin nga mga kaibigan, nasa modern age na tayo, na we're in the last days na there will be increase of knowledge. Ngayon, artificial intelligence na mga kaibigan. So, sabi ng iba, baka pwedeng ito ay mga artificial artificial intelligence, na mga robotic soldier. Alam mo yun, napapanood nyo siguro sa YouTube, na may mga soldier na ginagawa ang mga superpowers, na baka this time, sa panahon ito, ang mga sundalo ay yung robotic soldier. Alam nyo, meron tayong mga drone ngayon, UAV na unmanned, yung ginagamit ngayon sa Middle East na mga drone na pang-atake, walang piloto yun. So, marami mga remote control na yan. So, ganyan ang ating technology ngayon. Tayo nasa advanced tayo artificial intelligence na. Kung saan yung mga robot, they can act like a person. Nagtatrabaho ang robot sa factory, na mga robot pwede ng waiters. Actually, sa China, sa Japan, may mga waiter na robot. So, some scholars and almost all the scholars believe that these 200 million soldiers are not Chinese, but these are demonic na pwedeng artificial intelligence, mga robot, but kung ano man yan, hindi natin alam yan ng eksakto, but ang mangyayari dito ay ito ay gagamitin ng Diyos. Yan. Itong nilikhang ito ng Diablo,
gagamitin ng Diyos ang diablo upang parusahan ng mga taong tumanggi kay Jesus Christ. Yung mga tumanggi na tanggapin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas ay makakaranas ng puot ng Diyos, the wrath of God, yung galit ng Diyos sa mga tumanggi kay Jesus Christ. Bakit ba nagalit ng Diyos sa mga tumanggi? Sapagkat insulto sa Diyos na tanggihan mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas. Siya nga ang sinugo niya eh. Like for example, kung mayroong ambassador ng ibang bansa na nabanggit na pumunta dito sa Pilipinas, like for example, ambassador ng Europe na pumunta dito pero tinanggihan ng ating pamahalaan na tanggapin yung ambassador, eh siyempre insult yun, magagalit yun. Ha? Baka magkaroon ng sanction sa ating commerce and trade. Kasi inisulto mo sila, hindi mo tinanggap yung kanilang ambassador. Jesus Christ is the ambassador of God na sinugo sa atin upang tayo tumpusin sa ating kasalanan, and there's no other Savior na pinadalaan Diyos. Jesus is the only Savior. Ay tinanggihan mo ang bugtong ng Diyos bilang tagapagligtas. Kaya sinabi nga sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, only begotten Son, and those who believe will not perish but have an everlasting life." Itinanggihan mo. Kung tinanggihan mo, din na-insulto ang Diyos. Tapos, ang pinapaniwalaan mo yung teaching ng tao ng mga different religion. There are thousands of religion nagsasabing sila ang tagapagligtas. Di ba, insulto sa Diyos yun? Kaya, itong 200 soldiers na to, ay kasangkapan din ng Diyos upang parusahan ang tao. Ang lupit ng mararanasan sa tribulation period. Nasa chapter 9 pa lang tayo. Actually, hindi naman chronological itong prophecy ng sa Revelation, but ito ay ito ay the judgment, the trumpet judgment, may darating pang vial judgment, the bowl judgment. Okay. So hindi po China yon, na kahit na China ang kanilang logo ay dragon, yung pong 200 million na yon na soldiers ay hindi natin alam, pero naniwala tayo these are demonic angels na pwedeng, alam niyo man, ang mga angels ay sumasapi sa tao, pinuposes nila tulad ni Adam, nilinlang si Eva at si Adan ng ahas, sapagkat si Satanas ay sumapi doon sa ahas. So, itong 200 million na to, ang mission niyan ay parusahan ng mga tao. Patayin ang mga tumanggi kay Kristo. Now, verse 20, "But the rest of mankind who were not killed by these plagues did not repent of the works of their hands, that they should not worship demons and idols of gold, silver, brass, stone, and wood, which can neither see nor hear nor walk. And they did not repent of their murders and their sorceries, or their sexual immorality, or their thefts." So mga kaibigan, nakaranas ng puot ng Diyos sa pamamagitan ng 4 na anghel na pumatay ng 1/3 na population ng daigdig, at nandyan ang 200 million soldiers na ang gagawin niyan ay girahin ang mga tao at maraming mamamatay sa panahong ito sa chapter 9. And then, walang nagsipagsisi mga kaibigan. Nobody repented of their sin, sapagkat they worship their idols. Ang problema mga kapatid ng tao yung idolatry. Idolatry. Sinasamba nila ang ginawa ng kanilang mga kamay. Ano mong ginagawa ng kamay nila? Mga images, yung mga rebulto, yung mga Diyos-Diyosan. They worship demons. May mga, sa stage ngayon, may mga satanism dyan.
At they worship their gold, they worship their money. Ha? Alam niyo, ang tao walang relasyon personal sa Diyos, gumagawa sila ng sarili nilang Diyos na sinasamba nila. Pwede sambahin nila yung kotse nila, pwede sambahin nila yung karet nila, pero hindi Diyos yung sinasamba nila. More so yung mga graven images na niluluhuran. Hindi sila nagsisi ng kanilang mga kasalanan, their murders, their sorceries, their sexual immoralities. Alam niyo mga kaibigan, as we study the Bible, if you worship the idols, it will lead you to immorality. Romans chapter 1. Those who worship idols, yung idolatry, ang nagiging buhay niyan ay sexually immoral. Mamamatay tao. Depraved mind. The mind is corrupted by Satan. So, yan, maraming, ang akala kasi ng mga Katoliko, sinisiraan sila pagka napag-usapan na rebulto. Ay hindi lang naman sila ang sumasamba sa Diyos-Diyosan sapagkat yung pera ay Diyos-Diyosan din. Magpasalamat kayo sa mga taon dati rin ang Katoliko na galit ako doon sa mga nangangaral laban sa mga images na yan sapagkat marami ako noon. Pero nung time na born again ako, nakita ko katotohanan, kaya tinalikuran ko lahat yun. Magpasalamat kayo sapagkat mayroong mga nangangaral na salita ng Diyos ng katotohanan. Kaya ako, alam nyo, matagal ako na born again eh. O na, 1977, inimbitahan ako ng aming kasama sa opisina na sinabi sa akin na Mr. Ebreo, attend po tayo Bible study sa Bel Air. Kako, kanukuhan yung Bible niya, magtrabaho at marami kang pera, maging maligaya. Tapos, nagkataon din na may mga missionary na nagsishare sa akin, hindi ko pinapansin. Ay, natutuwa lang ako makipag-usap sa mga missionary sapagkat mga Amerikano sila, lalo't magagandang babae. Alam mo naman, may kadumunyo ng utak ko noon. Pero yung pag-usapan ang Diyos, naniniwala ako mayroon Diyos, pero ako ang Diyos ng buhay ko. Hanggang sa finally, pinagbigyan ko yung aking kumpare noong 1981. Umatin kami ng Bible study sa Madigal Building sa Ayala. At napahiya pa yung kumpare ko. Sapagkat nagtanong yung pastor, sinong gusto magtanong? Ako nagtanong. Dinibate ko yung pastor tungkol sa sigarilyo. Dahil ako, mabisyo ako. Nagsisigarilyo ako eh. Ay, sabi nung dinidibate ko yung pastor, sabi nung isang babae, Pastor, pray na po tayo. So, naintriga ako na bumili ako ng Bible. Pero yung Bible, naintindihan ko, pero hindi ko tinatanggap. So, nababasa ko yung mga Bible, literally, nababasa ko siya, naintindihan, pero hindi ko tinatanggap. Ba't ito tatanggapin yan? Paano ko niligaya? Sarap yata ng bisyo, sarap yata ng kasalanan. Ba't ko tatanggapin yan? So, I worship idols, I worship, hindi ko si Jesus Christ, isa lang sa Diyos-Diyosan ko yan. Akala ko siya lang, pampaswerte lang eh. So, nagsisimba ako sa Quiapo, pampaswerte, natatakot ako, mamalasing ka daw. Nagsisimba ako, paswerte, pero sumamba sa Diyos. Hindi ko ginagawa sumamba sa Diyos. Pero mayroong mga rebulto sa bahay namin. So, ito nangyari. Nakakita na ang mga tao darating ang panahon na to, makikita nila ang ginagawa ng Diyos ng puot nila, pero hindi pa rin sila nagsisisi ng kanilang kasalanan. When there is no repentance, there is salvation. Hindi pwede mag-member ka lang. Hindi pwede magpabautismo. It is the repentance, it's the renewing of your mind. Kaya nung ako'y ma-aksidente, noong May 6, 1982, wala akong magawa. Sumama ako sa biyahe ng kumpare ko sa Bicol, going to Tabaco. Tinatamad ako magtrabaho sa opisina. So, parang sama na lang ako sa iyo. Wala akong magawa eh. Na-aksidente kami sa Naga. After Naga, nabangga yung kotse. Tumama sa puno ng inyong. Akala ko, patay ako. Pero, yun. Pero hindi ako nasaktan. Himala. Kaya sabi ko sa pano, kung talagang Diyos ka, baguhin mo ako. Nangyari, nung bumalik ko sa Manila, nung May 11, nagising ako ng umaga, tahimik ako nga. Yung pala, binago ng Panginoon. Nawala na yung panlasa ko sa bisyo. Ayoko na mag-bisyo. Binanikan ko yung Bible, binasa ko. And then, nag-attend ako ng Bible study. Naintindihan ko na. Iniintindi ko na ngayon. And then, nag-attend ako ng ministry. Nag-aral ako. Upang intindihin. Seryoso na ako sapagkat ang problema ko pala,
ay pag namatay ako, hindi ko, saan ako pupunta? Ang problema ko pala salvation. So, yun nangyari mga kaibigan. Then, nang tanggapin ko si Jesus Christ bilang Panginoon ko at tagapagligtas, binago niya ang buhay ko. Samantalang taon-taon gusto kong magbago, I try to change myself, may mga resolution pa, hindi ko magawa. Because salvation is the work of God and transformation is the work of God. The sanctification. Kaya mga kaibigan, ito, nasa harap niyo ako, nagsasabi ng totoo. That Jesus Christ alone is our Savior. Jesus is the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by Him. And pagdating ng rapture, ang lahat ng mga sumampalataya kay Jesus Christ, ako, patuloy nakita nyo sa akin likuran, yung mga tao lumilipad, kaya ating page at channel sa YouTube ay snatched away. Sapagkat that is the blessed hope according to 1 Thessalonians chapter 4. Nakukunin ni Jesus Christ ang lahat ng mananampalataya, those who believe in Him, kukunin niya, tatagpuan niya sa impapawid, at pagkatapos makakasama niya for eternity, at pagbabalik niya sa mundo, upang hatulan nga itong daigdig na to, kasama niya ang church. So, ang first coming of Jesus Christ yun there is to get the church, and when He comes again, He will be with, the church will be with Him. And the church will reign with Him during the millennium. So mga kaibigan, that's the reality. Yan tinuturo ng Bible. So itong masaklap, nakita na nila ang pangyayari, hindi pa rin sila nagsisi. Ako nagsisi ako na ma-aksidente ako. Ay kung di pa ako na-aksidente, siguro. Nako, butit nakakilala sa Panginoon. Kung ako namatay nun, di nasa impyerno na ako, kasama na ako ng mga demonyo doon. Yun ang maging destiny. But Jesus came to save us. Jesus came to save us from hell. That's the purpose of His first coming. But when He comes again, this is not for our salvation. This is for the condemnation of those who rejected Him as Lord and Savior. So mga kaibigan, kaya ako, kahit hirap na ako magsalita, kahit hirap ang aking katawan, I'm telling you, I have so many illnesses, but habang ako may hininga at ang pagsasalita, I will continue preaching because Jesus Christ is what we need, mga kaibigan. And time will come, the prophecy will be fulfilled. At ito ang mangyayari. Sa tribulation period, ito ang mangyayari. Wala pa tayo sa tribulation. Wala pa, mga kaibigan. Hindi pa ito ang tribulation period. Kung merong hirap sa mundo, ito gawa ng diablo. Pero pagdating ng tribulation period, ito ang puot ng Diyos sa mga taong tumanggi kay Jesus. Ngayon, tatanggahin mo ba siya? It is the time for you to think. Think about it. Isipin mo, pag namatay ka, saan ka pupunta? Yan tinanong ko. Panginoon, kung mamatay ako, saan ang pupunta? Well, sabi ng Bible, kung tinanggap mo si Jesus Christ, you will be with me. Kaya yung magnanakaw sa tabi ni Jesus Christ, na iniinsulto siya when Jesus Christ was crucified, ang sabi ng isa, kung talaga Diyos ka, blah blah blah. Ang sabi ng mga isa na magnanakaw, Panginoon, nalalahanin mo ako. Sabi, today, you will be with me in paradise. Kaya pag namatay tayo, to be absent from the body is to be present with the Lord. Kaya ako, I have so many ailment, and I'm 72, so malapit na ako doon kung di ako magra-rapture. And so, that's our life. Because it is appointed unto man to die once, then judgment. So, walang purgatory, mga kaibigan. Kaya sorry sa ating mga kapatid na Katoliko, kamag-anak natin kaibigan, walang purgatory, no second chance sa tribulation period. Today is a day of our salvation. This is our chance na maligtas. Kaya, okay, so yan mga kaibigan, kung talagang naintindihan natin at hindi naintindihan, there is the Bible na dapat mong basahin. You pray, just pray, na pagka madali magka-Bible ngayon, hindi mo kinakailangan bumili ng Bible. Kasi madadownload mo ang Bible sa iyong laptop, sa iyong computer, sa iyong cellphone. Madali lang. Eh, dati, ang mga Bible ko, I have so many Bible, binili ko, 1,000 yan. Eh, ngayon, libre ang Bible ngayon. I-download mo na sa computer, sa cellphone mo. Tulad yung aking laptop, ang translation ko dito, nasa mahigit 20 translation to, na binabasa ko kumisa-misa para makita kong differences sa languages. So, libre magbasa. And then pray.
ah, na hipuin ka ng Panginoon, buksan niya ang isip mo na makilala mo siya. Sapagkat ang kalooban ng Diyos ay maligtas sa lahat ng tao. Hindi kalooban ng Diyos ang mga tao ay mapunta sa impyerno. Sinugo niya si Jesus Christ para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. At kung tatanggapin mo si Jesus Christ bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay ligtas na. Pero kung tatanggihan mo, ikaw ay mananatili sa kaparusahan. At yung lahat na sinasabi ko ay nakasulat sa Bible, mga bigan. So, for one, ipakita ko lang sa inyo isang mga verse bago tayo magwakas. Sa John chapter 3, ito basahin ko sa inyo John chapter 3, magmula sa verse 16. John chapter 3, verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but the world through Him might be saved. He who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. So, yung mga kaibigan, it is your choice to believe and receive Him as your Savior, or just remain as you are. Kapag tinanggap mo si Jesus Christ, mababago ang buhay mo. Pag tinanggihan mo siya, patuloy ang buhay mo. So, it's your choice, mga kaibigan. Okay? Maraming salamat sa inyong panonood. At sana ay samahan nyo itong Webes, Martes. So, samahan nyo ako dito sa It's Not So Way. Yung ating mga program dito ay magbibigay sa inyo ng knowledge, because napakalaga ng knowledge, mga kaibigan. So, binibigay ko sa inyo ay kaalaman na kung ano nasusulat sa Biblia, nasa inyo paniniwala. What I do is to preach, and it's up to you to believe. Okay? Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo na nanood ng ating broadcasting gabi. At kung ito ay inyong nagustuhan, inyong i-like at i-share para lumaganap ang ating program. Okay, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and He give you peace. Mga kaibigan, peace, kapayapaan ng problema ng daigdig. At ito matatagpuan lang natin kay Jesus Christ. No Christ, no peace. Okay, maraming salamat. Ako yung lingkod at kaibigan Eda Gabriel. Good evening. See you tomorrow sa ating program na Exodus.